Isang magandang araw Marinduque, isang magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, isang magandang araw sa lahat ng ating mga kabarangay at sa lahat ng mga Marinduqueño sa amang panig ng mundo. Muli po sa araw pong ito, sumasa inyong mga tahanan ng ating palatuntunan kung saan kayong aming mga kabarangay ang bida, ito ang Aksyon Barangay. At ako po muli ang inyong makakasama, ang inyong kabarangay ka, Adrian Rosales. At sa araw po ito, isa na naman pong mahalagang panauhin ng ating mga kadaupang palad, lalo na sa panahong ito ng Kwaresma, itong ating Lenten episode ng ating palatuntunan upang masagot ang ilan sa mahalagang mga katanungan, at mahalagang mga event dito sa ating lalawigan, lalo na yung may kinalaman sa ating mahal na araw. At sa pagkakataong ito, huwag nating patagalin pa sa lahat ng ating mga kababayan nanonood po sa Lucky 7 Channel 3, sa mga bayan ng Buwak, Gasan at Mugpog, at sa lahat na nanonood sa ating Facebook Live sa Marinduque News Network at sa ating YouTube channel. Samahan niyo po muli kami at ating pag-usapan itong mahalagang usapin na may kinalaman sa ating lalawigan, partikular ito pong mahal na araw. At welcome po sa ating palatuntunan, sa ating panauhin, atin nang ipakilala ang isang premiadong direktor ng ating pong lalawigan ng Marinduque, si Direk Danny Ledesma Mandia. Welcome to our program, Tito Danny. Magandang hapon. Thank you very much. Ayan. At salamat sa pagpapaunlak mo na makasama ka namin sa ating palatuntunan. At bago natin siguro pag-usapan yung may kinalaman sa isang mahalagang event na iyo ngayong hinahawakan sa ating lalawigan, tanungin muna natin si Tito Danny para doon sa mga hindi nakakakilala. Doon sa hindi nakakakilala, pero maraming nakakakilala na kay Tito Danny sapagkat siya po ay masabi nating asset ng ating lalawigan ng Marinduque. Kaya sa lahat ng ating mga kabarangay, makinig po kayong mabuti. Sino ba si Tito Danny Ledesma Mandia? Okay, simpleng tao lang naman ako. Okay, galing sa Buton, sa Buwak Marinduque. Anak ng isang mahirap na pamilya, nagsikap mag-aral, makatapos, at eto, narating ko hanggang ngayon. Ganun lang kasimple, sumugo ako, yung lumaban ako sa buhay. Lahat ng siguro mga challenges na naranasan ko at nalampasan ko naman. At siguro malakas lang yung determinasyon ko na kinakailangan ko lampasan ang bawat obstacle na nadadaanan ko upang sa ganon yung mabago naman yung buhay namin. Yun. At si Tito Danny po, doon sa mga young artist natin, ay masasabi nating isa sa dapat maging ehemplo ninyo, At sabi nga ni Tito Danny, simple lang siyang tao, pero sa amin sa aming mga young generation, ito po ay isang napakalaking ambag na ngayon ay kumbaga nagiging halimbawa o example namin para mas lalo pa kami magsikap, Tito Danny, pag-usapan natin sapagkat gaya ng naging intro ko ay meron kang mahalagang ginagampanan ngayon, lalo na itong ating Semana Santa dito sa ating lalawigan ng Marinduque. So, ano po ba itong mahalagang part na ito ngayong taon, ngayong Semana Santa dito sa ating lalawigan na inyo pong pinangungunahan ngayon? Ito yung tinatawag na Sinakulo Production. Ito yung isang play. At itong Sinakulo na to, kinakailangang i-revise, ilagay lang sa tamang perspektibo kung anong ibig sabihin ng sinakulo. So, pag sinabing sinakulo, ito kasi yung Last Supper. Doon nagsisimula yung drama ni Jesus Christ. Hanggang siya ay parusahan at hanggang siya ay mamatay. So, yung lapyeta na yun. Okay? So ganun lang yun. Kasi nga, Tito, kaya namin ikaw inimbitahan dito sapagkat doon sa aming pagtatanong-tanong at doon sa aming naabutan naming mga kabataan sa play na ginagawa diyan sa tinatawag na selebrasyon nga ng Semana Santa ay hindi namin lubos maintindihan ano ba talaga ang sinakulo o sinoklista at dahil nakikita namin by episode merong Ebat Adan, merong hindi namin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ba. The Bible story ba? Yung sinakulo? Ano ba talaga ang ibig sabihin po ng sinakulo? Okay. Ang sinakulo talaga, ibig sabihin yung Last Supper lang talaga. It has something to do with the Last Supper ni Jesus Christ. So, kung ano man yung kabanatan, kung ano man yung mga pangyayari, bago siya mamatay, yun na yung kabuuan ng sinakulo. Sinakulo. Sena meaning sabihin,
dinner. Yun yun. So, Last Supper yun. Ang ibig sabihin. So, if you go beyond that, it's no longer sinakulo. Hindi na yung sinakulo. Ngayon, sabihin natin may kinagisnan tayo dito na ang pagkakaalam natin, yun ang sinakulo. Okay. Yun ay konsepto ni former Governor Carmencita Reyes. Napag-usapan namin yan doon sa interview ko with her nung ginagawa ko yung thesis ko, na sabi niya, no, sabi niya sa akin, it's not sinakulo. I want a Bible story. That's why, kung titingnan mo yung first chapter ng Bible, wala naman dun si Kristo, sabi nga ni ng ating kasama. Oo. Nakalimutan. Ako yun na may mental block pala. So, wala doon si Jesus Christ. Tapos, nung pinanganak si Jesus Christ, nandoon doon. Tapos hanggang sa mamatay. Ang daming sinakop nung nakagis na natin sinakulo dito. Even yung pugutan, na yun talaga yung malaki yung reaction ko, hindi naman talaga kasama ang pugutan sa sinakulo. Ngayon, ginawa lang ito, yun yung reaction ko Bakit yung isang malaking spectacle noong early 60s, no, na dinadayo talaga ng mga turistang banyaga, yun ay inilagay lang sa kapirasong portion ng the so-called sinakulo. So, sana yung mga ganong bagay hindi na natin ginalaw. Hinayaan natin because yun yung nakagis ng tourist attraction na ginagawa tuwing linggo. Pero dahil sa mga kadahilanan na may mga pagbabago dahil uuwi ng Manila, o mga ganito, may trabaho, nababago yung schedule. So, simula nung mabago yun, nawala na yung pugutan. Pugutan talaga ang tawag doon, hindi naman Moriones Festival, hindi naman Lenten rites, whatsoever. It's pugutan. All the way from the beginning, it's pugutan. Dahil ang pinipicture natin dito, silong hino, na pinupugutan ng ulo. Yun. So, ang ibig sabihin dito, kasi noon po ay parang by episode nga yung nangyayari. Na pag hindi mo naabutan yung una, hindi mo na. Tapos na yung unang bahagi ng istorya. So, unlike sa ngayon po, na talagang ina-highlights natin dito sa pag-asagawa nitong ating Semana Santa sa ating lalawigan, kung ano yung dapat talaga, yung part ng sinakulo ay pang sinakulo, yung part ng linggo ng pagkabuhay ay yung pugutan ay naandon, yung part ng highlight ay silong hinoy naandon. Kaya nga, pinag-ingatan ko rin yung pagsusulat ng sinakulo ngayon, yung script, kasi ayoko masagasaan ng Via Cruces. So, hindi ko ginawa sa play ko yung Via Cruces. Improvisation lang ang ginawa ko sa Via Cruces. So, ibig sabihin, I have to do something na may Via Cruces din ako doon, yung Way of the Cross, pero hindi yung kung ano yung ginagawa pag Biyernes Santo. Kasi ayaw kong masagasaan yung malaking spectacle ng Friday. Okay? Hindi ko rin ginalaw yung hindi ko rin sinunod yung pugutan. Hindi naman talaga kasama yung pugutan sa sinakulo. So, ang ginawa ko, nag-end ako sa Pieta. Sa La Pieta. Ibig sabihin, ito yung patay na si Kristo na ibinaba sa krus, doon ako mag-ending. And then here comes the kapitan na sumundot doon sa tagiliran ni Kristo at sinasabi niya na nakita niya ang lahat. Siya ay naniniwala at ipagpapatuloy niya na sasabihin sa mga tao ang kanyang paniniwala upang sila ay maniwala rin. So, ibig sabihin, may semblance na ito yung mga linya ni Longhino at that time. Yan. So, para sa ating mga kababayan, na nagtatanong ating mga kabarangay, may binago ba tayo doon sa inabot natin? Kasi ako po, iba talaga yung inabot ko, Tito Danny. Malaki yung pagbabago kung sa binago kasi talagang nag-concentrate lang ako doon sa nagsimula ako sa Palaspas. Sa linggo ng Palaspas. Tapos, nag-concentrate na ako sa Last Supper. Tapos yung pagpapahirap sa kanya at saka yung hanggang sa ipinako na siya sa krus. Pagbibitay ni Judas nandoon doon. Inclusive yun doon.
That's one attraction siguro na masasabi natin para dun sa Sinakulo. Na okay naman yun dun sa old Sinakulo dahil nandun din yung pagbibitay. Kumbaga, dito parang ina-highlight talaga yung istorya. Yung istorya lang ng Last Supper, pagpapakasakit, at yung torture ni Jesus Christ hanggang sa siya ay ipinako sa cross. Hanggang doon lang yung kwento talaga. Technically, hanggang doon lang ang kwento ng tinatawag na Sinakulo. Kasi ang pangyayaring Sinakulo, nangyari lang ito nung gabi na Last Supper hanggang sa 3 o'clock in the afternoon the following day. Halos isang yun lang ang duration. araw. Halos isang araw lang nangyari yan. Okay? Kasi, yun nga rin po, kahit po ako nung una, hindi ko maintindihan, alin ba talaga ang part, ang Sinakulo. Kasi, yun nga istorya, yung episode, merong from the beginning, hindi natin maintindihan kung alin ba talaga. Pero ngayon po, Tito Danny, mas nalilinawan po ako. At yung iba nating mga kabarangay na may mga kanya-kanya palang significant na talagang istorya, na i-highlight ngayong panahong ito. Opo. At ang pagkakaiba dito, kasi ang inabot po namin, dubbing, Okay, recorded version. Na nilalagyan na lang action ng mga aktor. Movement. So, pero go ahead. Ang pagkakaiba naman dito ngayon is this is a memorized play. Yung lahat ng linya ng mga aktor memorized nila at saka live na sasabihin ng mga aktor. So I'm starting to train these people yung na nag-voluntarily na sumali dun sa play at interesado sila na makibahagi dun sa pagpapalabas o pagtatanghal ng Sinakulo. Ayan. Mga estudyante ng mga estudyante ng MSc, tapos may ilang mga political personalities. Ayan. Isa pa po dito, dahil ang inabot nga po natin, ang gumaganap dito sa mga nakaraang Sinakulo, karamihan ay nakamaskara, ito mga moryon. Kaya hindi ko rin po maintindihan, sino ba talaga ang main actor o talaga bang ang pinopromote dito yung ating mga moryon doon sa nakaraang mga panahon. Pero dito sa nakita natin ngayon na pagkasadula, sa entablado, ay makikita natin yung talagang buhay na pagganap at yung boses ay talagang sila. Sila yun. Opo. One thing na ang idinagdag kong ingredient para sa maging Marinduque ito is yung pagbabasa ng pasyon. Sinama ko yon dahil may kinalaman ang Sinakulo o yung kwento ni Jesus sa pasyon. So lahat ng mga verses na may kinalaman yung eksena, pinili ko yon at yun ay kakantahin ng Capitol Choir. Yun. So, ito po mga talent po natin, ganyan nabanggit nyo, mga mag-aaral ng MSc at may mga piling mga gumaganap ngayon na galing po sa ating Kapitolyo at iba pa. Po. Ito po ba dito sa pasimulang ito, magtutuloy-tuloy po ba ito? Ano po ang plano po ninyo ng ating provincial government sa inyong napagkasunduan? O ito bang ma-actor na ito the same sa mga darating na taon? Posibleng pareho, posibleng kakaiba. At siguro, may mga mag-i-stay, may mga aalis. At pero hindi yun nangangahulugan na mamamatay yung pagtatanghal ng Sinakulo, kasi hindi ko binalak naman na yung the same production na pinakita ngayon the same production na ipapakita next year. So hindi magbabaguhin at may mga pagbabago ito dahil ito ang medium natin dito ay isang teatro. Teatro ang medium natin dito. Kasi kung recording ka, wala ka nang babaguhin. Definitely, mangyayari dito is yung kung ano yung sinasabi, kung ano yung recorded, susundin mo na lang ng susundin habang panahon. Na parang wala kang freedom, yung artistic freedom mo bilang actor, bilang director, bilang designer, kahit ano, na mabago mo yun.
Ako dito, personally, dahil tayo kabahagi din ito, tayo po yung naghahati din sa mga aktor, natapos ngayong rehearsal, natutuwa po ako dahil puro kabataan ito, na ayon sa kanila, mas naiintindihan din nila ngayon yung kanilang ginagawa. Unlike sa sila nanonood lang dati, na nakaangkla lang yung actor doon sa dub voice na naririnig, Ngayon ay parang mas na-express nila o mas naiintindihan nila dahil sila na yung main actor Correct. So, nakikita ko rin naman kasi na nag-i-enjoy yung mga bata. Ang maganda ka rito, nakikita mo yung development ng bawat actor from beginning to this day. Na yun talaga nakukuha nila kung ano yung character na dapat nilang ilagay dun sa ginagampanan nila. Yung lumalabas na yung pag-arte nila, nagkakaroon na ng attitude, nagkakaroon na ng maraming pagbabago. Ikumpara mo dun sa unang araw na kami nagsimulang mag-rehearse. At the same time, dito, Danny, ito po nakikita natin dahil sa bagong henerasyon, na more on social media, kaysa pumunta, panonoodin na lang, manonood na lang, Pero sa nakikita natin na involved ngayon itong kabataan, nakikita natin na magtutuloy-tuloy at lalo pang yayabong itong kulturang Marinduqueño. Mas magandang balita yun para sa akin kasi yun yung maibabahagi ko sa kanila. Kung ano man yung natutunan ko sa larangan at sining ng teatro, hindi ko ipagdadamot yun. Ituturo ko sa kanila kung ano man ang pangangailangan nila. At sa tamang panahon, makikita nila ang sarili nila na gumagalaw at umaarte sa ibabaw ng entablado. At hindi ako susuko sa aspetong yun. At matutulungan ko sila. At sa bandang huli, sila na yung kikilos para ipagpatuloy ang anumang mga theater activities na nasimula namin. Dito, Danny, isa pa rin, dahil maaari nanonood po o makakapanood dahil ito ay mag-uumpisa ng Miyerkules Santo, itong aktibidad na ito, itong sinakulo sa ating lalawigan, kasama itong mga piling mga aktor, na taga rito sa ating lalawigan mismo. Isa rin lang po sa maaaring ipagtaka nung ating mga kabataan, nung manunood o maging mga nakatatanda, sabi ko nga po kanina, kinasanayan namin dahil yun ang aming inabot, ay medyo parang may mga ibang galaw yung mga aktor o mga, kasi katulad, halimbawa po si Herodes, yung naabutan namin Herodes, malaki ang boses, galit, parang, di po ba, with authority, medyo makikita nilang mayroong pagkakaiba doon sa gaganap po ngayon. Ito po ba, Tito Danny, ano po yung basihan ng inyong panulat? May mga proper research po ba na ginawa para mas maintindihan natin at mas lalo nating ma-emphasize kung ano ba talaga yung nangyari? Okay, ganito yan. Itong Herodes na gumaganap ngayon na humarap kay Jesus bago siya ipapatay, ito yung henerasyon ng fourth generation na ito ng Herodes. So, yung kakaiba si Herodes na ito sa Herodes na nagpapatay sa mga bata nung isinilang si Jesus. So, maraming Herodes yan, 4 na Herodes yata yan doon sa panahon na ito. Pero itong Herodes na ito, nalimutan ko na yung pangalan, basta may Herodes nakasunod na pangalan, I forgot. Siya meron siyang asawa, pero masyado siyang malapit dun sa kanyang isang sundalong katiwala. At parang gumawa pa sila, may painting sila na medyo naging subject yun. So, tapos makapangyarihan naman si Herodes. Dahil hari din naman siya So, pero nagtapos na silang dalawa ang nagsama. Parang na rin siya, na-exile, something. At ang kasama niya, yung lalaki. Yung sundalong katiwala niya. So, kaya parang may twist yung character dito. So, eto hindi lang naman dito sa play ko na nangyari ito. Makikita natin ito sa Jesus Christ Superstar na pelikula na kitang-kita mo doon na siya ay medyo hindi siya hari ang kilos kung hindi masyadong
may pagka-feminine siya. Okay. O sabihin natin, may pagkabakla si Herodes doon. Kasi siya yung kumikinding, sumasayaw, yung mga ganon. And even, may isa pa rin akong pelikula, I forgot, na naka-wig siya, naka-corona, yung ganon. Hindi siya yung normal na haring matikas, maskulado. Maskulado, hindi. Opo. Ganon. Ako Martes siya. Base po dito, ako po may matututunan din ako at doon ko pinag-isipan nga na gaya po ng nakaugalian natin o nakagisna natin do sa mga pagganap sa dulaan natin dito sa ating Semana Santa na yung Herodes nga ay galit, malakas ang boses. Pero napagtansya ko nga po at napag-aralan ko rin nga dito sa sinakulo natin ngayon. At may katotohanan naman talaga itong, dahil nakabase nga po kayo do sa research, dahil yung Herodes na nagpapatay sa mga bata at nagpapugot ng ulo kay Juan Bautista, panahon yung bata pa si Jesus Christ. Batang-bata pa siya. Opo, ibig sabihin, kasi si Jesus Christ po, pagdating sa history at sa Bible, ay almost 30 years old na nang in-execute. So, ibig sabihin, talagang wala na yung unang Herodes, may mga second or third or fourth generation, at yung fourth generation na Herodes, yun na yung humarap si Jesus Christ. Correct. Opo. Kaya doon sa mga nanonood natin mga kababayan, hindi po para i-twist ang istorya, kundi para po mas linawin kung ano ba talaga ang istorya ng sinakulo dito, Danny. Opo. So, dito sa ginawa niyo po na preparasyon na ito, ano po yung masasabi nating mga challenge? Dahil alam naman natin na bago din yung ating mga aktor, mga kabataan. Ano po yung mga challenge na alam ko malaking hamon para sa akin yung baguhin yung script ng sinakulo. Una yon. Pero gusto ko lang baguhin ang sinakulo sa tamang konsepto. So, kung ano ang naaayon para sa kung ano ang definition ng sinakulo, yun lang ang ginawa ko. And nobody can question that. Na pag sinabi mong sinakulo, eto lang ang ibig sabihin. So, dun lang ako nag-focus. Hindi ako humiwalay sa konsepto ng buhay ni Kristo. Hindi rin ako humiwalay sa Biblia. Hindi ko ginawa yung kwento. Ang ginawa ko dito, kumuha lang ako ng mga informations at saka yung mga dialogue from the Bible, from the Passion, Mahal na Passion, from other references like movies, ganyan. At saka yung ginawa din ni Celso Carunungan, may mga napulot din ako doon. Pero hindi totally yun yung doon lang ang mga pagbabago. Natakot para baguhin? Hindi naman. Kasi hindi ka naman matatakot sa katotohanan Kung ano yung totoo at kung ano yung naiintindihan mo, dahil naiintindihan ko kung ano ang definition ng sinakulo, hindi ako natatakot gawin kung ano ang dapat at kung ano ang tama. Yun. At ang mas maganda dito, Danny, ngayon ay mas, kumbaga dahil ito nga ay bahagi na ng ating kultura, ay mas maitama natin. Tama yun. Hindi naman nothing is too late naman to correct kung ano yung mga pagkakamali. Hindi natin wag natin sabihin pagkakamali. Siguro out of excitement o kulang lang sa pagpapaliwanag na yung nakagisna natin sinakulo ay hindi pala sinakulo, kung hindi, isang Bible story. So, siguro, dahil inintroduce ang sinakulo dito, ang kamalayan ng mga tao tumatak dun sa salitang sinakulo. Na akala nila, etong ginawang ito ay sinakulo. Well, sorry to say, pero alam yan ni Governor Reyes noon na hindi yan sinakulo kung hindi Bible story. Kasi I can present yung interview ko dun sa thesis ko na ang sinabi niya, no, I don't like sinakulo. I like Bible story. Yun. So, sa ngayon po ay doon sa ating mga kabayan, lalo na po yung iba na medyo dito, Danny, nahahati po kasi yung panahon ng ating mga kabayan. Dahil yung ngayon kinagisnan. But itong ating interview ngayon ay para mas ipaintindi sa ating mga kababayan na ito yung tama na dapat
yakapin natin dahil ito naman talaga yung totoo. Okay. Opo. At ipamulat sa ating mga susunod na henerasyon na itong ginagawa natin, ito po yung dapat na akapin natin hanggang sa katapusan. Ano po? Actually, ganito. Open naman ako halimbawa kung merong isang samahan na gustong ipalabas ulit yung sinakulo na pinalabas ni Governor Reyes long time ago, okay lang sa akin yun kasi it's been a part of the tradition na for almost 50 years pinapalabas yun dito. May hirap din kasi yung basta-basta mawawala yung mga ganong klase na naging parte na ng buhay ng mga tao. Ang sa akin lang naman is kung merong effort ang mga tao na ipalabas yun, tutulungan ko sila. Ako ang magdidirect at I will have somebody to be trained para maging director after me. The same play. Okay? But we have to do again another production like this, or pwede maging alternate. Next year, itong ipalabas natin. Next year, itong ipalabas natin. So, hindi nawawala yung kinagisnan. Hindi rin nawawala yung pagbabago na inilagay lang sa tamang konsepto. So, ito yung makabagong, sabihin ko, ito yung makabagong sinakulo version sa pagtatama sa konsepto ng sinakulo. Ito'y hindi naglalayo na wasakin yung naunang sinakulo production, ano? Kasi hindi naman mawawala yun kasi recorded yan. At anytime, pwedeng i-present. All it takes is, sino yung nagmalasakit ng mga sinakulista? Bakit hindi sila kumilos para isagawa yun at i-mount? So, kinakailangan, merong kikilos. When I was there and told and sabi ko sa kanila, sabihin nyo kung ano yung may tutulong ko sa inyo, gagawin ko. Di wala namang problema doon. Gagawin natin at gagawin. Yun. So, pero kung dahil may pagbabago ang nangyari, dahil sinabi sa akin, una nung magkausap kami ni PA, ang gusto niya, yung nagsasalita daw yung mga aktor, ang gusto daw niya yung hindi recorded. So sabi ko, magagawa natin ang balan. So gagawin ko yung script. So gumawa ako ng script, present ko sa kanila, okay naman. And then here comes January, so nag-start na kami ng rehearsal. And walang masamang intention yung paggawa ng bagong version ng sinakulo o yung konsepto ng sinakulo ngayon, kung hindi, maibahagi pa rin sa mga tao. Hindi ito, I don't think this is a political move. Kasi, hindi nila ako pinakialaman eh. Correct. Yan, sabi mo, gawin mo ito, gawin mo ito. No. Not once na nag-usap kami ni PA, not once na nagkausap kami ni Governor, not once na nagkausap kami ni Congressman regarding sinakulo. Sa pagtatrabaho ko sa sinakulo. Lahat ito trabaho ko at ang sarap ng feeling na yung hindi ka wala kang hindi ka kinukulayan. So malakas yung loob ko sabihin na hindi ako nakikipolitika sa mga tao. Yung ganon. Kasi taas ako sasabihin, hindi ako dinidiktahan nila governor kung anong gagawin ko sa sinakulo. Okay? So, malaya akong nagagawa ko yung artistic concept para din sa sinakulo. And maraming surprises, marami pa ba? Because this is theater presentation, ang sinasabi ko. Theatrical in a sense na ginamitan ko ng mga disenyo na siguro hindi pa ninyo napapanood, hindi pa nila napapanood. Kung hindi, may pagbabago. May malaking pagbabago talaga. Hindi realistic ang play, ang konsepto ko. Hindi realistic. Representational ang play. Pero, yan dinadala ng mga aktor. Kung bakit sila nandoon sa entablado. Hindi ito yung sinasabi nilang bongga Jesus na set design. Hindi ito yung bonggan design, ano? Hindi ito yung bonggan costume. Kung hindi, simpleng disenyo lang ng costume, simpleng disenyo ng entablado,
pero magkakakulay ang entablado dahil sa mga aktor. So, it's good to hear, Tito, na at para doon sa iba natin mga kabayan na parang ang feeling nga nila o dating sa kailay, binago yung kinagisnan. Narinig natin sa sinabi niyo po na hindi naman talaga pagbabago, kundi may mga konsepto na itatama at kung nandiyan pa rin naman, kung ang gusto po niyo approach ay yung the Bible story, pwedeng meron pa rin dyan, nandiyan pa rin, hindi naman nawawala yun eh. At kung may mga tao o grupo na gustong ituloy yan, bukas yun. Okay, and I'm willing to help to mount that play. Okay. At kahit recorded yun, and I'll do, mapapansin nila, yun ang babaguhin ko. Paano i-present yung recorded. Na ang akala nila hindi pwedeng baguhin. You have to change it from time to time. No po. Kinakailangan may pagbabago. Especially kung you've been doing it for 48 years. Bakit hindi mo bigyan ng panibagong pananaw, panibagong tanawin ng mga manonood sa susunod na taon using the same material? Kasi using the same material, you can present it in so many ways. So, ibig sabihin kahit po the same materials, yung mga actor ay pwedeng gumanap sila o ilabas pa yung kailang talento sa ibang way naman, ano po? Hindi rin doon. Aarte pa rin sila. Kaya lang, iba yung visual na makikita mo. So, yung nakita mo ng last year, hindi yung makikita mo ngayon taon. Halimbawa, sabihin natin yung creation. O ibang konsepto ng creation ang gagawin ko. Hindi ganon. Okay? Kumbaga, ang kagandahan ito dito, Dani, mas lalong magkakaroon ng interest yung mga manunood, yung mga turista. Exactly. Dahil kasi ang nakikita ko doon sa dating konsepto, ano po, yung iba ikikwento, ay alam ko na yan kasi... Alam ko na yan. Oo. Pero kahit hindi na ako manood. Kung taon-taon ay may bagong, sabi nga ni may pasabog, exactly. Mas lalong mai-excite yung iba na, hoy, punta tayo ng Marinduque kasi mayroong kakaiba doon sa ginagawa nila. Ano po? Like for example, bibigyan kita ng concrete example kung paano pwedeng baguhin. Yung kay Natabel scene, yung pagpatay, sino bang pumatay? Si Cain, si Abel, whatever. Isa sa magkapatid, papatay, di ba, papatayin ni Abel? Ni Cain, si Abel. Opo. Okay. Yung nakikita natin doon, in the usual, natural na papatayin siya. Ganon. Sabi ko, gawin ng shadow play. Lagyan mo ng kortina yan, at pag papatayin na si Abel, screen ang lalabas. Shadow lang. So, something different. So, meron kang isang spectacle na hindi pangkaraniwang nakikita ng mga tao. So, paano yung ginawa? Nasa artistic concept ng director, siguro. Para mabago naman yung pananaw, yung pinapanood ng mga tao doon. Even some film, Tito, na napapanood natin, may mga iba't ibang interpretasyon at konsepto na ginagamit nila. Correct. Oo. Pero at the end of the day, ang pinakadulo pa rin ay yung paring ang bida pa rin ay si Jesus Christ. Correct. Doon sa pagtatanghal. The same. Opo. Kaya nga nakikita ko dito, Tito, sa tinatakbo nung anong nangyayari sa ating Kwaresma, sa ating Semana Santa, ay mas lalo pang napapaunlad yung kultura natin. At the same time, ay natitreasure yung talento ng mga Marinduqueño. Ay, yun nga, gusto kong makatulong kung paano ma-develop yung mga kabataan sa larangan ng sining ng teatro. Gusto ko rin may bahagi kung sino man yung magli-lead sa kanila, maging director din. Unfortunately, medyo busy sila, kaya hindi na sila naka-attend ng mga tatlo yung gusto ko sanang i-train, pero unfortunately, marami nilang busy sila. Nagtatrabaho din kasi sila So, mag-isa akong gumagalaw, plus lang doon sa mga stage managers. And from the stage managers, maybe from there, pwede ako makapag-develop ng susunod na director. At doon sa mga kabayan natin na hindi pa nakapanood
sa unang pagkatanghal at may mga susunod pa dahil ilang beses po ba ito, Tito, na ipapalabas? 3 beses ito, isang Merkulis Santo, Huwebes Santo, at saka Sabado de Gloria ng Ayan. gabi. So, alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. So, papaano po the same performance din po, performer din, ano po? The same performance yung makikita nila. Kung mapapanood nila ng Wednesday, yun din mapapanood nila ng Thursday at saka Saturday. Which is, yung ganun yung regular tradition sa theater. Okay. So, ano yung inaasahan do sa mga hindi pa nakakapanood? Ano yung inaasahan ninyong kakaiba dito sa isa sa gawang ito? Meron ba tayong mga pailaw? Ano ba yung... Wala lang. Simple lang naman yung play. Pero mas malinaw siguro yung mensahe. Mas concise yung play. Mas mauunawaan mo dahil sunod-sunod ito. Yung wala akong intermission So hindi ako gumamit ng intermission para sa ganun magkaroon talaga ng yung cohesive yung kwento, magkaroon ng yung pagkakasunod-sunod talagang dikit-dikit lang. Yung hindi mahahati. Kasi baka pag hinati ko somewhere, magkaroon ng mag-relax yung yung konsepto, baka bumaba yung energy level ng mga tao. So kinakailangan dire-diretso. Total, hindi naman po matagal yung play. O, kulang sa 2 oras yung play. Hindi ito tatagal ng 2 oras, 3 oras at kalahati o ganun. Ganun lang. Maikli lang yung play, pero ito ay kumpleto naman. At doon sa mga kababayan nating uuwi ng Marinduque na hindi naabutan itong first play nung ating pong sinakulo, saan po sila pwedeng magtungo para masaksihan itong pagsisimula nga nitong bagong mukha na sinakulo sa ating lalawigan? Mapapanood po ninyo ang sinakulo sa Morion Arena. Morion Arena. Yun po kung saan pinapalabas din yung dating sinakulo. Ginamit din namin yung the same entablado, pero meron kaming set design na ginawa na siguro medyo simple pero medyo may kaunting pagbabago yan. Baka hindi nyo makilala yung entablado kung sakasakali. Ayan. At ang kagandahan po dito, ang lahat po ng gaganap po dito ay yung ating mga, parang mas marami dito ay mga kabataan, Mga kabataan. Nasa 70 yata yung mga kabataan na involved. Ang mga magsisiganap dito, si Gerson Mendez, taga MSC din. Ang pilato natin is si John Fernandez, dating bukal, taga Torrejos. Siya ang pilato. Tapos ang Claudia po natin ay si bukal Dindin Office Mercado. At ang Herodes natin ay si Bukal Tres Mangkukang. Ang Judas ay si Dr. Gwen Arevalo. Sino pa? May hindi ako nabanggit. Parang yata yung mga major yung mga major characters. Yun. At syempre hindi mabubuo yan kung wala yung pakikipagkaisa ng MSC. Yes, oo. Maraming salamat sa MSC, kay President Dodi, kay Miss Lantita. Maraming salamat sa inyong pakikipag-ugnayan, pakikiisa sa amin sa endeavor na ito, dito sa activity na ito. At maraming salamat. Ayan. At nakakatuwa dito na napag-usapan natin ito para mas malinawan yung ating mga kababayan, ating mga kabarangay, kung ano ba talaga ang direksyon na tinutungo ng ating Semana Santa. Hindi po para pagwatak-watakin yung ating paniniwala, yung ating nakagisnan, kundi mas lalo pang palaguin po ito. Tito, baka may gusto po kayong mensahe na ipaabot sa mga kababayan natin, sa iba't ibang mga grupo, at sa lahat ng mga kabahagi po ng Semana Santa at sa mga kababayan po natin na willing makita po itong mga gagawin po ngayong Semana Santa. Subukan natin yung pagbabago na hindi naman ikakasama ng mga tao. Hindi para ikauunlad pa rin ng kanilang kamalayan kung ano ang sining. Ang tunay na sining ng teatro. Hindi naman maramot ang teatro . Ito ay para sa lahat.
kung bakit ako nandito siguro is dahil gusto kong i-share kung ano yung natutunan ko sa teatro para sa aking mga kababayan. At napakasarap makipagtrabaho sa sarili mong kababayan kaysa doon sa mga iba't ibang tao sa Maynila na hindi mo naman talaga kilala pero hindi ganun kakumpleto. Hindi maikukumpara kung ano yung kasihang nararamdaman ko ngayon na makita ko na mga kababayan ko ang gumagalaw sa entablado. At sana ito'y pasimula pa lang at sana magkaroon ng susunod ng mga produksyon at maipagpatuloy sana mga ganitong klaseng programa sa ating lalawigan. Ang magkaroon ng consciousness, yung iba yung kamalayan sa larangan ng sining ng teatro. Okay. Baka may gusto po kayong batiin dito o pasalamatan sa lahat na nasa likod ng pagsadulang ito. Napakarami, ano. Pero siyempre gusto kong pasalamatan yung aking baby sa Maynila, si B. De La Paz, at pinayagan niya akong pumunta dito sa Marinduque for 3 months. At minsan pa lang akong umuwi in 3 months time. At siyempre kila governor, kila congressman, kila PA, maraming salamat sa pagtitiwala na binigay niyo sa akin para hawakan ang dulang ito, ang project na ito, at lahat ng mga sa tourism office, kila Jerry, kila Mariden, kila Dominic, break a leg pa rin tayo. At sa lahat ng mga tao na nakatrabaho ko, maraming salamat sa inyo. At baka po may mensahe pa kayo dito para mas doon sa ating mga kababayan, para mas lalo pang tangkilikin itong sinakulo. Okay. Magandang pagkakataon para anyayahan kayo na panoorin ang bagong version ng sinakulo ngayong taon. Ito'y isang dula na kakaiba dun sa mga napanood na ninyo. Ito'y live na nagsasalita ang mga tao, mga aktor sa entablado, at makikita ninyo kung paano sila umarte sa entablado na gamit lamang ay microphone. May nakalapel microphone po naman sila lahat. At magiging malinaw din ang pakikipagtalastasan nila sa bawat isa habang nag-uusap sila sa entablado. At maririnig po natin lahat ng malinaw. Yun. May mga teknolohiya. Salamat sa mga teknolohiya ngayon. At saka yung mga ilaw, may bagong konsepto ng pag-iilaw ngayon. Ibang klaseng teknolohiya, pero gagawa natin ng paraan para maunawaan ko at magkaroon ng magandang disenyo sa ilaw. Sana maging kakaiba ito at maging hamon din sa inyong panunood at sana magustuhan ninyo. Ayan. Baka may dadagdag pa po ba kayo dito? Wala naman na siguro marami kang nasabi at anahin lang natin ito. Isipin lang natin na ginagawa natin ito hindi para kung kaninong tao, kung hindi para sa ating probinsya. Okay. At salamat din po dito, Danny, sa pagkakataon na binigay mo sa ating programa na mas mauntindihan ng ating mga kabarangay, ng ating mga kababayang Marinduqueño kung ano ba talaga ang direksyon na tinutungo ng ating pong tradisyon at ng ating kultura bilang Marinduqueño, lalo na itong panahon ng Semana Santa. Ako bilang inyong kababayan, inyong kabarangay, isa lang po ang mas naunawaan ko ngayon. Ano man yung papel na ating gagampanan ngayong Semana Santa, ano man yung i-act po natin, tayo man ay moryon, tayo man ay kasama dito sa dulaang pang-entablado, ang pinaka-importante po sa lahat ay maisabuhay natin ang diwa ng Semana Santa. Sapagkat iisa lang naman ang pinututungkulan nito, ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, nagpapasalamat po kami in behalf ni Tito Danny. Yan, pakita natin Tito Danny, na talagang nagbigay 3 months, nagbigay ng panahon, ay maraming salamat po sa muling pag-aambag mo ng iyong talento sa ating mga kababayan at sa ating lalawigan. This is not only for tourism, but this is for the culture of every Marinduqueños.
maraming salamat po sa lahat ng katuwang at maging sa lahat ng kasama natin sa Marinduque News Network at sa lahat ng mga partner natin na mga Facebook page and groups. Sana mas ma-share pa po natin itong ating patuntunan, especially this episode, para mas maintindihan di lamang ng Marinduqueño kundi ng maraming Pilipino kung ano ba talaga ang kulturang Marinduqueño. Maraming salamat po muli, at muli po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kabarangay, lagi niyo pong suportahan ang ating patuntunan kung saan kayong aming mga kabarangay ang bida. Ito po ang Aksyon Barangay, at ako po ang inyo pong kabarangay, Adrian Rosales. Isang ligtas na araw sa inyong lahat, at muli po ay ipagdiwang natin na may magpasalamat itong Semana Santa. Magandang araw po sa inyong lahat.